Hello everyone, I'm Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International, Institute of Salmian. The program like is share, subscribe, and post notification bell for update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Magandang umaga po sa lahat sa ating mga viewers, listeners. Dito po sa ating YouTube channel, sa Facebook. Naway kapayapaan at habag biyan ng Diyos ay sumasa atin lahat sa magitan ng ating Panginoon Kristo. Ito po lingkod kay Kristo Jesus, Pastor Lito Maka, Apostolic Believers for Christ International. Mga kapatid, sa oras na ito, una sa lahat, magpasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Hindi po tayo pinabayaan ng Diyos sa bawat araw. Tayo po ay ginagabayan ng Panginoon sa tamang pamuhay. Huwag po tayong maligaw mga kapatid ng sanlibutan sapagkat magipit na ang kapanahonan natin. Marami na po mga pangyayari sa sanlibutan. Ito'y palatandaan na palapit na talaga ang Panginoon. Tulad ng digmaan, sakit, lindol, bagyo, tsunami. Mayroon po mga sabihin natin, pinapasaan natin ngayon ng mga suliranin sa buhay. Ito po ay kabahagi lang po ito ng pag-asa natin ng kaligtasan. Sa lahat po natin mga viewers, listeners, dito po sa ating YouTube channel, sa Facebook, naway ang kapayapaan at habag biyaya ng Diyos ay sumasa atin sa magitan ng ating Panginoon Kristo. Mga kapatid, pinakamalaga ngayon na paghandaan po natin ang ating pagharap sa hukuman dahil ang mga pangyayari ngayon sa limutan, ito po ay nakasulat na po sa Biblia. Kasi wala pong pangyayari sa limutan na nangyari ngayon na buti kung masama na hindi nakasulat sa Biblia. So halos mga kapatid, lahat ng pangyayari na ating naranasan ngayon ay sinabi ng po ito ng Panginoon sa Biblia. Kaya kahit anong gawin natin, hindi po mabawi. Hindi mabawi, maliban na lang kung ito'y kaloob ng Diyos na kanyang iligtas tayo sa mapangyari, sapagkat pag sinabi na po ng Panginoon, talagang mangyari. Yan po ang pinakamalaga. Malaman din natin na kung ano man ang naranasan natin sa sanlibutan na ito mga kapatid ay nakasulat na po sa Biblia. Hindi maiwasan, kasi sinabi po sa Biblia sa limitasyon kung mga panaghoy, Kabanata 3, talata 37, 38. Ito mga kapatid ang sinabi ng Biblia. Walang anumang bagay na nangyayari na hindi pinahihintulutan ng Panginoon. Ang kataas-taasang Diyos ang nagpapasya kung ang isang bagay na mabuti o masama ay mangyayari. Siya kapatid, may lindol, tsunami, bagyo, may salot, digmaan. Nakasulat na po yung sa Biblia mga kapatid. Kaya hindi po natin maiwasan kahit na kung Christian tayo, mayroon tayong panampalataya sa Panginoon, hindi na po mabawi ang nakasulat na po. So ating panampalataya, ito ay pinatunayan lang po natin ating gawa. At nagtitsaga tayo, mga kapatid, habang naghintay tayo sa pagparito ng Panginoon dahil po sa ating pananampalataya. Na ang pangyayari ngayon mga kapatid sa limutan, ito po talaga yung mangyari dahil po na ito po yung kapanahonan natin. Hindi po tayo makaiwas dito dahil po ang mga apostolis nga, na kahit na po kung sila ay apostol, na sinabi ng Panginoon sa Lucas 21 verse 11 to 12, ganito po ang sinabi ng Panginoon habang kasama ang mga apostol. 21 in verse 11 up to 12. Ganito sinabi ng Panginoon na may lindol talaga, may mga salot na mangyari mga kapatid dito sa limutan at gutom at magkalindol sa ibang lugar. Ngunit hindi ito mangyari, ang mga apostolis talaga ay dadakpin at sila ay papatayin at itaral sa mga harapan ng mga opisyal kung pinuno ng bayan, gobernador. Mga kapatid, pakinggan natin ang sinabi ng Panginoon sa Lucas 21 verse 11 to 12. Kakaroon ng malalakas na lindol, taggutom, at mga salot sa iba't ibang lugar, at makakakita kayo ng mga nakakatakot at nakakamanghang palatandaan mula sa langit. Verse 12. Ngunit bago mangyari ang lahat ng iyan ay uusigin muna kayo at dadakpin ng mga tao. Dadalhin nila kayo sa mga sambahan ng mga Hudyo upang akusahan at ipabilanggo. Iimbestigahan kayo sa harap ng mga hari at mga gobernador dahil sa pagsunod ninyo sa akin. Ayan po So nangyari po ito sa mga panahon ng mga apostol, pinunggutan ng ulo, kinulong,
So yung mga kapanahonan na po nila mga kapatid, ang kapanahonan niya mga kapatid, ito po katuparan ngayon din, matinding kapighatian ng sanlibutan na hindi pa naranasan ng mga tao mula pa na tinatawag ang sanlibutan at hindi na mangyari ito kailanman. Ito po ang pinakamatindi mga kapatid na sabihin natin kagipitan ng sanlibutan hindi pa nangyari mula tinatawag ang sanlibutan. Pakinggan natin sa 21 Kabanata 24 talata 21 hanggang po sa 22. Pakinggan natin ang sinabi Biblia. Sapagkat sa mga panahong iyon, makakaranas sa mga tao ng napakatinding kapighatian na hindi pa nararanasan mula ng likhain ng mundo hanggang ngayon, at wala nang mangyayari pang ganoon kahit kailan. 22. Kung hindi pa iikliin ng Diyos ang panahong iyon, walang matitirang buhay. Ngunit alang-alang sa kanyang mga pinili, paiikliin niya ang panahong iyon. So pekluin man mga panahon natin mga kapatid, kasi apostolis tapos na po sila, nasa langit na po sila. So ito ng mga kapatid panahon natin, may lindol, may nasagasaan, maraming pangyayari mga kapatid, mayroon pong bagyo, may salot kung coronavirus. Hanggang ngayon, mayroon pang finding na positive ng corona. Hanggang sa mga araw na ito mga kapatid, nandito po ang kagipitan sa ating panahon ngayon. So tapos na po mga apostolis, sapagkat wala na po sila. At ating panahon mga kapatid, bilang mga lingkod, ang sabi ng Panginoon, kung wala, dahil po sa mga hinirang, kung hindi pa ikliin, walang maligtas. Kung hindi pa iikliin ng Diyos ang panahong iyon, walang matitirang buhay. Ngunit alang-alang sa kanyang mga pinili, paiikliin niya ang panahong iyon. So siya po nakakaalam kung ano man ang kapanahon natin ngayon. So alam ng Diyos, kaya-kaya natin ito. Dahil po siya po ang nagpasya kung ano mangyari po sa sanlibutan. Siya ang nagpapasya mga kapatid. Ayon po sa limitation mga pananghoy, Kabanata 3 talata 37, na ano man pangyari ito sa sanlibutan, mabutit masama, ito po ay pasya, kanyang pasya. Ito po ay kanyang kalooban. Kaya wala tayong magawa. Ang mahalaga dito, na habang tayo mo sa sanlibutan, dapat nasa Panginoon po tayo. Sapagkat ito ang sinabi, anumang bagay na nangyari sa sanlibutan na ito na hindi pag pinutulutan ng Diyos. Walang anumang bagay na nangyayari na hindi pinahihintulutan ng Panginoon. 38. Ang kataas-taasang Diyos ang nagpapasya kung ang isang bagay na mabuti o masama ay mangyayari. Masama pong lindol kapag kumakalas po ng buhay ng taong lindol. Bagyo, kumakalas po ng buhay ng tao. Salot, kumakalas po ng buhay ng tao. Digmaan, kumakalas po ng tao. Ano man ang mapangyari sa libutan na kumakalas ng tao, ito po ay pinahintulutan ng Panginoon. Na wala tayong magawa. Dahil po, ang Diyos natin pinalingkuran, makapangyarihan sa lahat, at siya lang po ang makapagligtas sa atin sa anumang kasakunaan. Hindi po tayo maligtas ng ating sariling pamilya, nanay, tatay, hindi ka basta masaklolo kaagad, pero ang Diyos na ating pinaglingkuran, kaagad siya makasaklolo saan man tayo paroroon. Kaya ang sabi ng Biblia, Jeremiah 33 in verse 3, ganito po ang sinabi ni Propeta Jeremias sa 33 verse 3. Pakinggan natin ang sinabi dito ng Panginoon. Ang sabi ng Biblia, tawag lang tayo sa panahon ng kagipitan. Tumawag ka sa akin at sasagutin kita. Ipahahayag ko sa iyo ang mga kahangahan at hiwagang bagay na hindi mo pa alam. Tumawag tayo. So, ang ating nanay, tatay, sabihin natin 1 kilometro lang, hindi basta-basta yung makasaklolo sa araw ng kagipitan kung sakuna. Pero ang Diyos, kaya-kaya tayo. Sapagkat hindi po Diyos lang siya sa malapit, Diyos din siya sa malayo. Pakinggan natin sa 23 dito po sa Jeremiah. Ganito po ang sinabi ng Biblia. Hindi po Diyos lang siya sa malapit, Diyos din siya sa malayo. Ito po, pakinggan natin mga kapatid. Ako ay Diyos na nasa lahat ng lugar at hindi nasa iisang lugar lamang. Okay? Sa lahat ng lugar, hindi sa isang lugar lamang. Now, kung ating nasakupan na bayan, nandiyan po ang pamilya natin, yun lang po, pwede kanya sakluluhan kung sa ano man ang mangyari. Kasi pwede ka sakluluhan kaagad. Pero ang Diyos, saan mang lugar, Diyos siya sa lahat ng lugar. So wala po tayong pag-alinlangan, basta lang mamuhay tayo, mga kapatid, ng ayon sa kalooban ng Diyos. Dahil pasama na po ang kalagayan natin sa sanlibutan. Hindi magtatagal,
babalik na po ang Panginoon at mabigyan na po siya ng ganting pala sa atin ayon po sa ating gawa. Yan po ang sinabi ng Biblia, mga kapatid, dito sa pahayag in chapter 22, mga kapatid, in verse 12, na siya babalik na, hindi magtatagal. Kaya dahil magtatagal, mga kapatid, natili lang po tayong matatag, no, na manampalataya sa Panginoon, sapagkat siya babalik na, sabi niya sa 22 verse 12 sa pahayag. Sinabi ng Panginoong Jesus, "Makinig kayo, malapit na akong dumating. Dala ko ang aking gantimpala para sa bawat isa, ayon sa mga ginawa niya. Ako ang Alpha at ang Omega." Mga kapatid, no? Malapit na siyang babalik. At dahil malapit na, yun po, unti-unti na po natupad po ang mga salita ng Diyos na ating nakita ngayon, palatandaan na ito pong palatandaan na malapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Now, darating ang kagipitan ng sanlibutan, hindi pa naranasan, no? Tulad ng sanlibutan, parating na po ang 666 na pinakamatindi na mangyari ng sanlibutan is one government in one religious around the world in the time of 666. Yan, mga kapatid, ang pinakamatindi na ito po ay yayanig sa buong sanlibutan ang batas ng 666. Hindi ka na makabili, hindi ka makabinta kung wala kang patik, kung tatak ng 666. Kaya, mga kapatid, ang sinabi sa Revelation 13 verse 17 up to 18 sa chapter 13 sa Revelation. Pakinggan natin. Ang sino mang ayaw magpatatak ng pangalan o numero ng unang halimaw ay hindi maaaring bumili o magbenta. Kailangan dito ang talino upang maunawaan ang kahulugan ng numero ng unang halimaw, dahil simbolo ito ng pangalan ng tao, at ang numero ay 666. Ito ang yayanig sa buong sanlibutan, one government around the world in one religious sa araw, the time of 666. Sa panahon ng 666, mga kapatid, wala kang matakasan, hindi ka na makabili, hindi ka na makabinta. Buong sanlibutan, isang relihiyon na lang po yan, sapagkat lahat ng relihiyon ngayon ay alipin sa araw 666 ng mga taong hindi totoo ang panampalataya sa Panginoon. Kaya nga, may ano po dito, mga kapatid, sabihin natin may hamon ang Diyos sa verse 10. Pakinggan natin sa verse 10. Ito po ang hamon sa 666. Ang sino mang itinakdang dakpin ay dadakpin, at ang sino mang itinakdang mamatay sa espada ay mamamatay sa espada. Kaya ang mga pinabanal ng Diyos ay kailangang maging matiising at matatag sa kanilang pananampalataya. Ito po ang isang hamon ng Panginoon. Tiisin ang mga binabanal ng Diyos. Ang mamatay sa tabak, dapat sa tabak mamatay. Ang mabibilanggo kung makulong, dapat silang mabihag nga. Ito po ang panawagan sa mga totoong mga banal at mga palataya sa panahon ng 666. Ito po ang matinding kagipitan sa buong sanlibutan. Wala makatakas. Wala makatakas anuman ang iyong karangalan, anuman ang kapangyarihan mo sa batas ng 666. Hindi ka makabili, hindi ka makabinta kung wala kang tatak ng Mark 666. At yun na po ang panahon na yayanigin ng dyablo ang buong sanlibutan ayon po sa Biblia, mga kapatid. Dito po sa aklat sa 2 Thessalonians, mga kapatid, in chapter 2, maliwanag po dito in verse 1 up to 3. Pakinggan natin up to 4, mga kapatid. Pakinggan natin sa 2 Thessalonians in chapter 1 and chapter 2 verse 1 up to 3 up to 4. Tungkol naman sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo at sa pagtitipon natin sa Kanya, hinihiling namin, mga kapatid, na huwag kayong mag-alala o mabahala dahil sa mga taong nagsasabing bumalik na ang Panginoon. Huwag kayong maniwala kahit sabihin pa nilang sinabi ito ng Espiritu sa kanila, nabalitaan, o nabasa man sa isang sulat na galing daw sa amin. Huwag kayong magpadaya sa kanila sa anumang paraan, sapagkat hindi darating ang araw ng pagbabalik ng Panginoon hanggat hindi pa nagsisimula ang huling paghihimagsik ng mga tao sa Diyos, at hindi pa dumarating ang masamang tao na itinalaga sa walang hanggang kaparusahan. Ito, mga kapatid, ang huling paghihimagsik ng dyablo. Gagamitin ito, mga kapatid, ng dyablo ang isang
isang tao po na hamak, kung nakilala, bigla na po itong lalabas. At ito po ang magkipagdigma kung siya po ang gagawa ng batas ng 666 mga kapatid, siya po ang gagawa ng batas mga kapatid na yan. At ang mga tao talaga ay alipinin niya, siya po magmataas po sa kanyang sarili, sasabihin niya siya ang Diyos, no? Ito po sulat ni Propeta Daniel mga kapatid sa 11:28 ngadto sa 33. Mga kapatid, ito po ang sinabi ni Propeta Daniel na ang tao na ito ay lalabas lang, nilinasahan, ito makipagdigma at sasakupin niya ang anuman magmataas sa kanyang sarili dahil po sa kanyang panalo na siya po ay magmayabang. At ito na po mga kapatid ang lalabas dito po natin sa 11:28-33. Pakinggan natin. Ang hari ng Hilaga ay uuwi sa kanyang bayan, dala ang maraming nasamsam na kayamanan mula sa digmaan. Pero bago siya umuwi, uusigin niya ang mga mamamayan ng Diyos at ang kanilang relihiyon. At pagkatapos ay saka siya uuwi sa sarili niyang bayan. Ito po, usigin muna. Kasi sa muling tanap na mga kapatid, ito po sa muling pagkabuhay, bago po babalik ang Panginoon, ito po na ang gagawin ng tao na ito dito sa limutan. Siya po ay magmalaki bago siya uwi sa kanyang bayan. Mga kapatid, ito po ay gagawa siya ng paraan para ay maging tanyag ang kanyang, sabihin natin, kapangyarihan, na ito po ay kanyang magmataas ang kanyang sarili. 29-33. Sa takdang panahon ay muli niyang lulusubin ang kaharian sa timog. Pero ang mangyayari ay hindi na katulad ng nangyari noon, sapagkat lulusubin siya ng hukbong pandagat mula sa kanluran. At dahil dito uurong siya at babalik sa kanyang bayan. Ibubunto niya ang kanyang galit sa mga mamamayan ng Diyos at sa kanilang relihiyon. Pero magiging mabuti siya sa mga tumalikod sa kanilang relihiyon. So, mabuti siya sa mga tumalikod sa kanyang relihiyon. Ibig sabihin, ito na po ay dati Christian, ay hindi na po sila naging Christian. So, mabuti siya doon. Kaya nga, itong patik ng 666, yung mga tao lang na ang pangalan ng kasulat sa Aklat ng Buhay, hindi magpapatik ng 666. Pero itong tumalikod sa kanyang relihiyon, ito po ay mabuti siya. So, ibig sabihin, pabor po siya sa mga tao na hindi po naglingkod sa Panginoon. Kasi ang may relihiyon, ito mga kapatid, ang sabi dito, sa kanyang pagbabalik, ay ito po ay ibubugto niya ang kanyang galit sa mga mamayan ng Diyos. Tayo po ay mga Christian. Pero yung patuloy sa paglilingkod, mga kapatid, sila na po bumalik sa salimutan pamuhay, ay naging kakampi po niya. Pakinggan natin ha. Sapagkat lulusubin siya ng hukbong pandagat mula sa kanluran. At dahil dito uurong siya at babalik sa kanyang bayan, ibubunto niya ang kanyang galit sa mga mamamayan ng Diyos at sa kanilang relihiyon. Pero magiging mabuti siya sa mga tumalikod sa kanilang relihiyon. Diba? So yung mga tao masama, kakampi niya, mabuti siya doon. Bigyan ka ng bigas, bigyan ka ng pagkain mo kasi magpapatik ka ng 666. Kasi ang tumalikod talaga, magpapatik na po ng 666. Pero yung totoo talaga ng mga tao na banal at mga manampalataya ay talagang hanggang sa kamatayan ay talagang yan po ay pinindigan natin ang ating panampalataya na walang ibang Diyos na ating palingkuran. Hindi po tayo sasamba sa larawan kung ito po ang larawan ng halimon na magsasalita po at sasamba ang mga lahat ng tao sa limutan na hindi nakasulat ang pangalan sa Aklat ng Buhay. So itong mga panahon ng 666, ito mga kapatid ang mga pangyayari na darating. Ang mga tumalikod sa relihiyon, ibig sabihin, tumalikod sa panampalataya, tumalikod sa paglingkod sa Panginoon, ay talagang kakampi po niya. At dahil dyan, magpapati ang 666 sila kasi pag tumalikod ka na, magpapati ka talaga ng 666. Pero kung hindi ka tatalikod, hindi ka talagang magpapati ng 666 sa Pahayag chapter 13 up to verse 10, na ang dapat mamatay sa tabak mamatay, at ang mabibihag dapat mabihag. Narito ang panawagan sa mga totoong mga banal at mga manampalataya ng Diyos. So sa panahon 666, yung totoo talaga mga lingkod ay hindi talagang magpapatik ng 666. Pero yung tumalikod na po sa relihiyon, ibig sabihin, kung lilingkod sa Panginoon, ay kakampi po ng Diablo na ito. Kasi Diablo po ito na binigay po niya ang Espiritu sa tao na ito. At 31, pakinggan natin.
Uutusan ng hari ng Hilaga ang kanyang mga sundalo na lapastanganin ang templo na papalibutan ng pader. Ipapatigil niya ang araw-araw na paghahandog at ilalagay ang kasuklam-suklam na bagay na magiging dahilan ng pag-iwan sa templo. So ang hari na ito, sa Hilaga, ito po ang mag-utos ng mga sundalo lapastangan ang templo ng Diyos at napalibutang pader at ipatigil na po niya araw-araw na paghandog. So, at nilagay niya kasuklam ng mga bagay na naging dahilan sa pag-iwan ng templo. Ito na po ang time na upo na po siya at magpaka-Diyos siya sa kanyang sarili. Yun na po sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 4 na ang tao na ito darating ay taglay niya ang kapangyarihan ng Satanas. Ito po ang tao na ito na talagang patungo siya sa sabihin natin, ito po ay sa kanyang pagkawalay. Kung sabihin natin, patungo siya kawalang hanggang kaparusahan ang tao na ito. 32. Aakitin niya sa pamamagitan ng panlilinlang ang mga tumalikod sa kanilang relihiyon. Aakitin niya sa panilang ang tumalikod sa relihiyon. So, ibig sabihin, ito po mga kapatid, yung larawan na talaga magsalita ay sasambahin na po nila. Kasi tumalikod na po ito sa kanilang relihiyon. Hindi po ito Christian, dati pastor, dati pari, tagapagturo. Pero ito po sa 666, tatalikod talaga sila. Ito po ay sinabi ni Propeta Daniel at ito po inulit ni Kristo po sa Mateo, Kabanata 24, no? 24, talata 15 hanggang po sa 17. So ito mga kapatid ang mga panahon na talagang itong nasulat ni Propeta Daniel ay inulit na po ni Kristo po ito na ito mangyari na magsilayas na kayo. Kasi patik na ito ng 666. Pag hindi ka maalayas dyan, hindi ka papatik, patayin ka. So hindi mapilin na ang buhay natin na bigay ng Diyos ay ipahamak natin. So lalayas, sabi ng Panginoon, pag yun na makita ninyo, malagay na po sa templo ang kasuklang-suklam na yun dahilan pagtakas ng mga Christian kasi ang tumalikod pag Christian, manatili po sila. Maging lingkod po sila ng Diablo sa mga panahon na ito. Balikan natin 32-33. Aakitin niya sa pamamagitan ng panlilinlang ang mga tumalikod sa kanilang relihiyon para gumawa ng hindi mabuti. Pero lakas loob siyang lalabanan ng mga taong tunay na tapat sa Diyos. Ayan po, lakas loob. Lalabanan siya ng tunay na tapat sa Diyos. So, lalabanan talaga natin. Alam natin 666, 42 months lang po yan. Hindi po natin pwede ipagpalit ang pag-asa natin ng buhay na walang hanggang sa 42 months lang po ng 666. So, kayo po, lalabanan talaga natin. Pagdating po ito, kung lubin ng Diyos buhay pa tayo, lalaban talaga tayo. Hanggang mamatay po tayo, na ito talaga ang time ng 666, diyan nalagin ang buong sanlibutan, huling paghimagsik ng Diablo. Kapatid. Ulitin 32-33 dito po sa Daniel chapter 11. Aakitin niya sa pamamagitan ng panlilinlang ang mga tumalikod sa kanilang relihiyon para gumawa ng hindi mabuti. Pero lakas loob siyang lalabanan ng mga taong tunay na tapat sa Diyos. Ang mga taong nakakaunawa ng katotohanan ay magtuturo sa maraming tao. Pero uusigin sila sa loob ng ilang araw. Ang ilan sa kanila ay papatayin sa pamamagitan ng espada o susunugin. At ang ilan ay bibihagin o kukunin ang kanilang mga ari-arian. Tama ang sinabi sa pahayag in chapter 13 in verse 10. Balikan natin, pareha lang po ang Propeta Daniel at si Apostol Juan. Isa lang ang describe niya, mabibihag. Ang sabi sa verse 10, chapter 13, dito po sa pahayag. Ang sino mang itinakdang dakpin ay dadakpin, at ang sino mang itinakdang mamatay sa espada ay mamamatay sa espada. Kaya ang mga pinabanal ng Diyos ay kailangang maging matiisin at matatag sa kanilang pananampalataya. Tama, Propeta Daniel, ito ang time ng 666. Sapagkat dito po ang time na ito, ang halimo na ito at ang bulang propeta magsama-sama po. Din yun po mga kapatid na mangyari sa libutan na kung hindi ka, ito mga kapatid, sasambahin siya ng lahat ng tao. No? Sasambahin siya, ayon sa verse 8, sino mga tao, yung mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Yun lang po sasamba. Pero tayo po na totoo na nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay, lalabanan natin ang halimo na ito pong tao na ito, ito po iuupo sa templo at magpakadiyos sa kanyang sarili. So yun na po ang tayo ng 666. Yan na po huli pag-imagsik. Ito'y palatandaan lamang, mag-ingat po tayo sapagkat parating talaga ito. Ito po ang matinding kapighatian sa buong sanlibutan na isang batas. Around the world is one government, is one religious. So kasi ang relihiyon po, lahat na relihiyon, sasakupin po ng halimo na ito. At yung totoong mga, sabihin natin Christian, ay tatakas po tayo sa kabundukan. So ito mga kapatid, sa 3:8, sasamba ang lahat ng tao na ang pangalan nakasulat sa aklat ng buhay. 3:8 sa pakayag.
Sasambahin siya ng lahat ng tao sa mundo na ang mga pangalan ay hindi nakasulat sa aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. Sasambahin siya ng lahat ng tao sa mundo. Lahat ng tao. Sa around the world talaga ito. Hindi sinabi Japan lang, hindi siya Pilipinas lang. Lahat ng tao. Kung saan lugar may tao, sakop ng 666. Pero, yung nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay, lalabanan natin ang halimaw na ito. Bago pa man likhain ang mundo, ang mga pangalan nila ay hindi na nakasulat sa aklat na ito na hawak ng tupang pinatay. So, hindi nakasulat ang pangalan, ito lang ang luluhod. Kasi ito po sila ang tatalikod. Kasi ang sabi ng Biblia, na ang mananaig lang, hindi buburahin ang pangalan sa aklat ng buhay. So, kapag tatalikod na po tayo, mabura na po tayo. Kaya hindi po makasulat ang pangalan sa aklat ng buhay sapagkat tumalikod na po tayo. Pakinggan natin sa 3:5 dito po sa pahayag. Ganito po sinabi ng Panginoon, ang mananaig lang ang hindi mabura ang pangalan sa aklat ng buhay. Ang magtatagumpay ay bibihisan ng puting damit at hindi ko aalisin ang pangalan niya sa aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. Ipapakilala ko sila sa aking Ama at sa kanyang mga anghel na sila ay mga tagasunod ko. Kaya, sabi Propeta Daniel, yung tumalikod sa relihiyon, yun po ang akitin niya na maging kanyang kampon, pero yung mga totoo na mga lingkod ay lalaban sa panahon na yan. Kaya tayo magtutong Kristiyano, tayo po mga lingkod ng Diyos, ang sabi ng Panginoon, at sasabihin ko sa aking anghel at sa aking Ama, sila ay mga lingkod ko. So kung magpatuloy tayo, pero itong time ng 666, pag tatalikod ka na sa panampalataya, dahil po na ang batas na ito ay magipit talaga, hindi ka makapagbili, hindi ka makakain, at hindi ka makabinta talaga kung wala kang patik ng 666. Ganito po ang sinabi dito po sa 13:16 to 17 sa Revelation. Pakinggan natin mga kapatid. Ito po sinabi. Nilit ng pangalawang halimaw ang lahat ng tao, dakila o hindi, mayaman o mahirap, alipin o malaya, na magpatatak sa kanang kamay o sa noo. Pinilit ng pangalawang halimaw ang lahat ng tao. Lahat wala pumatira dito. Saan ka man nakatira? Kahit kung tao ka, kasama ka ng sinabi ng Biblia. Lahat ng tao, pinilit na po ng halimaw ng pagpatatak sa kanang kamay at sa noo. Pinilit ng pangalawang halimaw ang lahat ng tao, dakila o hindi, mayaman o mahirap, alipin o malaya, na magpatatak sa kanang kamay o sa noo. Ito na po ang 666. So, mga kapatid, ito po ang huling paghihimagsik ng Diablo. Gagamitin niya ang batas ng 666. Hindi ka makapagbenta, hindi ka makapagbili kung wala kang patik ng 666. 17 to 18. Tang sino mang ayaw magpatatak ng pangalan o numero ng unang halimaw ay hindi maaaring bumili o magbenta. Kaya, magipit talaga ito. Hindi ka makapagbili, hindi ka makapagbenta kung hindi ka magpapatik ng Mark 666:18. Kailangan dito ang talino upang maunawaan ang kahulugan ng numero ng unang halimaw dahil simbolo ito ng pangalan ng tao. Ingatan po natin ating pagkakristyano sapagkat ang time ng 666, ang gagamitin niya, simbolo ng pangalan ng tao. So mag-ingat po tayo, simbolo po ng pangalan ng tao. Meaning to say, may gagamitin po siyang pangalan, pero simbolo lang po na pangalan yan, patik pala yan ng 666. So ngayon mga kapatid, marami pong nangaral ngayon ng 3 persona. Tandaan po natin, ito po ang 666, 3 persona po ito na ibig sabihin, pangalan ng tao na hindi talaga yon ang describe ng Biblia. Pero ang talino, may talino dito, kailangan may talino upang maunawaan ang kahulugan ng numero na ito. Kailangan dito ang talino upang maunawaan ang kahulugan ng numero ng unang halimaw dahil simbolo ito ng pangalan ng tao. Ito mga kapatid, simbolo ng pangalan. Ang 666, simbolo ng pangalan ng tao. Kasi ang tao na ito ang magdala ng Mark 666, tao po ito. Balikan natin ang 2 Thessalonians, mga kapatid, in chapter 2, in verse 4. Ito ang sinabi po ng banal na aklat. Dito po mga kapatid, chapter 2, verse 4. Dito po sa 2 Thessalonians. Kakalabanin niya ang lahat ng sinasamba at itinuturing na Diyos ng mga tao. At itataas ang sarili sa lahat ng mga ito. Uupo siya sa loob ng templo ng Diyos at itatanghal ang sarili bilang Diyos. Verse 7.
Pakinggan natin sa verse 7, verse 9. Verse 9. Ihahayag ang taong masama na taglay ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng nakalilinlang na himala, kababalaghan, at kamanghamanghang bagay. So itong nakababalaghan, himala, gagawin ito ng araw ng 666. Ano ang himala na ito? Kasi itong tao na ito, masamang tao, taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas. At gagawa siya ng lahat ng uri ng makapanglinlang, himala, at babalaghan na kamanghamangha na mga bagay. Paano ito? Kailan ito mangyari? Ito din ang time ng 666. Pakinggan natin mga kapatid sa 13:14 dito po rin sa pahayag. Pakinggan natin na anong himala ito ang gagawin ng halimaw na ito, ang tao na ito, ng taglang kapangyarihan sa Satanas, anong himala ang gagamitin niya? Pakinggan natin sa 13:14 dito sa pahayag. Ito po ang himala na gagawin niya. Gumawa ng kagilagilalas na mga himala. Tama, si Apostol Pablo, ang tao na ito may kapangyarihan ni Satanas at gagawa ng himala. Anong himala ito? Para malaman natin ang Biblia. Gumawa ng kagilagilalas na mga himala, ang pangalawang halimaw. Tulad ng pagpapaulan ng apoy mula sa langit. Ginawa niya ito upang ipakita sa mga tao ang kanyang kapangyarihan. Yan po ang himala na sinabi ng Apostol Pablo na ang tao na ito, taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas at gagawa siya ng himala upang malinlang ang mga tao. 14. Dahil sa mga himalang ito na ipinagawa sa kanya ng unang halimaw, nalinlang niya ang mga tao. Diba? Tama si Pablo, gagawa siya ng himala para malinlang niya ang mga tao. Ito na talaga ang time ng 666. Kaya ang tao na ito, lalabas lang po ito na hindi nasahan ng mga tao ayon sa katuparan ng Biblia na ito po ang mag-implementar ng batas ng 666. Around the world is one government, one religious. So mga kapatid, kahit na po tayo mga Christian, tatakas na po tayo sa simbahan na ating pinaganda na simbahan, marble man yan, tiles man yan. Pagdating ng time na ito, iwanan na po natin yung templo na yan. Sapagkat sinabi po ng Biblia, ito ang panahon na iwanan na po ng mga tao ang templo. Bakit iwanan? Batas na po ng 666. Yung simbahan mo, siya na po ang mag-implementar. Kung hindi ka, manatili ka sa simbahan na hinawakan mo, magpapatik ka ng 666. Pero kung ayaw ka magpapatik, tatakas talaga tayo doon sa kabundukan. Yan mga kapatid, ang sinabi ng Biblia. Mateo 24, mga kapatid, pakinggan natin ang sinabi ng Panginoon dito sa Mateo 24, 15 to 17. Nagsalita si Propeta Daniel tungkol sa kasuklam-suklam na darating na magiging dahilan ng pag-iwan sa templo. Ito na po So, tama. Ito'y inulit ng Panginoon Kristo, maging dahilan sa pag-iwan ng templo. Bakit iwanan mo ang templo? Batas 6 na po. Kahit anong kaganda simbahan mo, iwanan mo na yan. Hindi mahalaga na po yan. Ang mahalaga na hindi po tayo magpapatik. Kaya magsitakas ang tao sa mga araw na yon. Yung mga bumabasa, unawain ninyo ito mabuti. Kapag nakita na ninyong nasa loob na ito ng templo, ang mga nasa Judea ay dapat nang tumakas papunta sa kabundukan. Takas ka talaga sapagkat pag manatili ka dyan, mapatikan ka talaga ng 666 dahil yun po implementar ng 666, batas na po, siya maghari po ng simbahan mo na pinakaganda, iwanan mo lang yon. Kaya kahit gano'ng kaganda simbahan mo, kung ikaw talaga tutuling ko ng Diyos, hindi ka magpapatik at dahil dyan, magsitakas na. Magsitakas na, sinabi 16 to 17. Ang mga nasa Judea ay dapat nang tumakas papunta sa kabundukan. 17. Ang nasa labas ng bahay ay huwag nang pumasok para kumuha ng anumang gamit. Kung ano pang sabihin natin, sayang yung ano ko, wag na, takas ka na, kasi ito ng panahon, isang batas na lang, around the world is a one government, this is the time of 666. So wala ka nang matakasan, kung hindi ka talaga tatakas, mapatikan ka na ng 666. Kasi pag hindi ka magpapatik, patayin ka. Yun po ang batas. No? Batas ng halimaw, pag hindi ka sasamba sa kanyang larawan, patayin ang hindi sasamba sa kanyang larawan sa panahon po ng 666. Balikan natin ang 13. Mga kapatid, dito po sa pahayag, chapter 13, verse 15. Mga kapatid, sinabi dito ng Biblia. Hinayaan ng Diyos ang pangalawang halimaw na magbigay ng buhay sa imahen ng unang halimaw. Kaya nakapagsalita ang imahen at nakapag-utos na patayin ang lahat ng ayaw sumamba sa kanya. Patay ka talaga. Simbahan mo nga yan.
kung hindi ka sasamba sa Kanya, siyempre, kasi maglagay po ng larawan, yung simbahan mo na walang Diyos-Diyosan, lagyan na po ng larawan yan ng tao, yung tao na yon. At yun ang sambahin mo, at hinayaan ng Diyos na makapagsalita na po ang imahen niya. Makapagsalita. Hinayaan ng Diyos ang pangalawang halimaw na magbigay ng buhay sa imahen ng unang halimaw. Kaya nakapagsalita ang imahen at nakapag-utos na patayin ang lahat ng ayaw sumamba sa Kanya. Kaya, ang totoong Christian talaga, bawal ang Diyusan. Ngayon, kung naglagay na sa loob ng simbahan mo, may larawan na doon, nagpagsalita pa, bakit sasamba doon? Ngayon pa nga, sinabi ng Panginoon na layuan ng Diyusan. Ngayon, sa tayo ng 666, yung simbahan mo ng larawan, yung larawan ng tao na ito, itong bulaang propeta, ito mag-implementa na po ng dalawa po itong halimaw, magpatik ng 666, isang propeta at saka itong lalabas na isang tao na hamak. Na hindi po ng tao, mga tao mainasahan na maging siya po ang maging tanyag at mag-implementa ng 666 sa loob ng 42 buwan. So ito mga kapatid, hinayaan ng Panginoon sapagkat nakasulat ito sa Revelation ngayon, kaya hindi pwede na sa panahon na yon na magsalita ang larawan na kanyang hindi niya bigyan ng kapangyarihan na makapagsalita. Kasi sinabi na ngayon na magsalita talaga ang imahe ng tao na yan. Hinayaan ng Diyos ang pangalawang halimaw na magbigay ng buhay sa imahen ng unang halimaw. Kaya nakapagsalita ang imahen at nakapag-utos na patayin ang lahat ng ayaw sumamba sa Kanya. Ayan na po mga kapatid ang pinakamatindi. Iwanan mo ang templo, sa ngayon pa lang, bawal sa atin Diyos-Diyosan. Ngayon, kung darating itong 666, ikaw o pastor, ikaw ang tagapagturo ng Diyos, alam mo na bawal sa Diyusan. Ngayon, ang ilagay sa loob ng templo, yun ang dahilan na tayo lalaya sapagkat bawal sa atin ang Diyos-Diyosan. Pero doon, ilagay na po niya ang larawan ng tao na ito. Ilagay niya ang larawan. At ito pong larawan, kanyang mukha, kung larawan niya, makapagsalita po ito. At mag-utos pa, patayin ang ayaw sumamba sa kanya. Patayin. Hinayaan ng Diyos ang pangalawang halimaw na Hinayaan ng Diyos ha, pangalawang halimaw. Lalabas ito pangalawang halimaw, pag time na po, na matapos na po ang tinakda ng Biblia sa loob ng 42 buwan. Lalabas ang isa pang halimaw. So ngayon, ang bulang propeta ang tuturo po sa mga tao na magliligaw po ng panampalataya. Pero ngayon, mga kapatid, unti-unti na po ito ay pinapaalam ng Diyos para kung darating man tayo sa panahon na ito, alam na po natin, ito po ang galaw ng 666 at iwanan ng templo dahil ang larawan magsasalita na po sa loob ng templo. hinayaan ng Diyos ang pangalawang halimaw na magbigay ng buhay sa imahen ng unang halimaw. Kaya nakapagsalita ang imahen at nakapag-utos na patayin ang lahat ng ayaw sumamba sa Kanya. 16. Pinilit ng pangalawang halimaw ang lahat ng tao. Lahat ng tao ha, wala pong makatakas dito. Lahat ng tao pinilit. Kasi meron ayaw talaga. Alam natin Christian po tayo. Pinilit. Ito ng halimaw, pangalawang halimaw ang mga tao. Lahat ng tao ha, pinilit. Pinilit ng pangalawang halimaw ang lahat ng tao, dakila o hindi, mayaman o mahirap, alipin o malaya, na magpatatak sa kanang kamay o sa noo. Yan na po. Ito na po ang 1066. Kaya alam natin ngayon pa lang, ito po, pinaalam na po ng Diyos, kung sakaling darating man tayo sa panahon na ito, sapagkat natin alam kung hanggang kailan tayo di sa libutan, kung maabot ang 666, alam na po natin na kailangan tayo magsitakas na, kasi itong larawan na ito ilagay sa loob ng templo na bawal sa atin Diyos-Diyosan, at yun pong dahilan natatakas na po tayo dahil labag po sa kalooban ng Diyos na magsamba tayo na mayroon Diyos-Diyosan. At ito po 17 to 18. Tang sino mang ayaw magpatatak ng pangalan o numero ng unang halimaw ay hindi maaaring bumili o magbenta. Tanda po natin 42 months po ito. Sa loob ng 42 buwan, lapastangan na po ng tao na ito ang Jerusalem, ang banal na lungsod ng Diyos, itong paraiso na hindi mahalaga na po sa kanila dahil magpamataas na po siya sa kanyang sarili. Verse 18. Kailangan dito ang talino upang maunawaan ang kahulugan ng numero ng unang halimaw dahil simbolo ito ng pangalan ng tao at ang numero ay 666. Simbolo ng pangalan ng tao at ang numero na ito 666. 666. So malaman natin yan, mga kapatid, sa darating ng 666 magdala po ang tao na ito kasi tao po ito talaga upo sa templo ng Diyos at siya magpaka-Diyos. Ayon po sa 2 Thessalonians in chapter 2 in verse 4. Upo ito sa templo, mga kapatid. Tandaan po natin, ito pong paghimagsik, pati ang mga tao ay lapastangan na po ang Diyos. Maghimagsik na po sila sa Diyos
sa huling panahon at ito pong masamang tao lalabas na po ito. 2 Thessalonians 3:3 up to 4. Huwag kayong magpadaya sa kanila sa anumang paraan, sapagkat hindi darating ang araw ng pagbabalik ng Panginoon hanggat hindi pa nagsisimula ang huling paghihimagsik ng mga tao sa Diyos. Bakit maghimagsik ang mga tao dito sa Diyos? Hindi makapagbili, hindi makapagbinta. Pero sinulat na po ito para kung sakaling mangyari ito, diyan makikita ang totoo nating pananampalataya kung gaano kalaki ating pananampalataya. Ikaw ba talagang magpapatik o talagang mamatay sa tabak o mabihag man tayo, dapat mabihag at samsaman man tayo na anong bagay ay importante lubos at tapat ang ating paglilingkod sa atin Panginoon Diyos. Tuloy. Hindi pa dumarating ang masamang tao na itinalaga sa walang hanggang kaparusahan. Ang masamang tao na ito po itinalaga sa walang hanggang kaparusahan. Ito pong tao na ito, mga kapatid, darating ito, verse 4. Kakalabanin niya ang lahat ng sinasamba at itinuturing na Diyos ng mga tao. Kakalabanin niya. So, sabihin natin, may Diyos natin sa langit, si Jesucristo talaga. Hindi yan Diyos. Lapastangan na talaga niya. Hindi kilala niya Diyos si Kristo. Hindi kilala niya. Kasi siya ang magpaka-Diyos. At itataas ang sarili sa lahat ng mga ito. Uupo siya sa loob ng templo ng Diyos at itatanghal ang sarili bilang Diyos. Yan na po. Uupo sa templo ng Diyos. Simbahan mo. Napaganda po. Tiles po yan. Kaya huwag mo nang asahan na tiles kong simbahan. Pagdating si 666, iwanan mo yan. Kasi tayo mga Kristiyan, totoo talaga, mga lingkod ng Diyos, bawal sa atin ang Diyos-Diyosan. Maliban na itong mahiling sa Diyos-Diyosan, sigurado po yan, manadali po sila. Sapagkat, ngayon pa lang, sinasanay na po sila sa pagsamba ng Diyos-Diyosan. At lalo na po, kung nagsamba sila ng Diyos-Diyosan, hindi makapagsalita, ano pa kayo kung magsalita na po ang Diyos-Diyosan nila? Mas lalo po silang luluhod. At yun po, ang mga pangalan na nakasulat sa Aklat ng Buhay. Kaya ngayon, mag-ingat po tayo, mga kapatid. Ang tao na ito, taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas. 9. Ihahayag ang taong masama na taglay ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng nakalilinlang na himala, kababalaghan, at kamanghamanghang bagay. 10. Gagamitin niya ang lahat ng uri ng pandaraya sa mga taong mapapahamak. Mapapahamak sila dahil ayaw nilang pahalagahan ang katotohanang makakapagligtas sana sa kanila. Kapatid, sa ating panahon ngayon, ang diablo nang tuturo ng kasinungalingan at ang mga lingkod ng Diyos na tayo pinagkalooban ng Panginoon ng pangunawa na nagtuturo naman tayo ng katotohanan. Hindi tayo lang po, marami pong ginagamit ng Panginoon na nagtuturo ng katotohanan para po maiwasan natin ang panahon na 666 na hindi po tayo madaya kung magpapatikman tayo o sasamba tayo sa larawan ng mga pagsalita. Ngayon pa lang, tanda po natin, gagawa po ng himala, pandaraya ang itong tao na ito sa time ng 666. Kung lubi ng Diyos, wala na po tayo. Sana po, kung mayroon pa man, nandyan pa man tayo 666. Alam na po sa panahon natin ngayon. Pinapaalam na po ng Diyos ang darating na pangyayari para maiwasan natin na tayo maloko po at malinla sa taong ito. Ito po ang halimaw, espiritu ng diablo na papasok sa isang tao, hindi inasahan ng sanlibutan. Bigla lang i-implementar ang batas ng 666. Mga kapatid, sa panghuling trumpeta ng Diyos, mabubuhay na po ang mga patay. Ito mo kapatid, ang time, huling paghimagsik, itong 666. Sa buong sanlibutan, hindi pa nangyari na itatag ang sanlibutan at hindi mangyari ulit. Sa 666, isang pagkataon lang po ito. Isang pangyari lang po ito. 42 months lang po ang panahon nila. Dito po sa payag, in chapter 13 verse 5 up to 7. Ganito po mga kapatid ang sinabi ng sulat ni Apostol Juan. Pakinggan natin. Inayaan ng Diyos na magsalita ang halimaw ng kalapastanganan laban sa Kanya at maghari sa loob ng 42 buwan. Yan po mga kapatid, 42 months lang po. Pag mangyari na po ito, 42 months lang po napastanganan ng mga tao ang Diyos sa loob ng 42 buwan. At ang tawag na Diyos at kinikilala ng tao sa panahon 666, hindi palaga na po ng mga tao na hindi tunay pananampalataya sapagkat ang nais mabuhay sila. Pero ang totoong lingkod ng Diyos, mamatay man tayo sa araw 666, pero maasahan natin ang buhay na walang hanggan. Verse 6 up to 7. Nagsalita siya ng kalapastanganan laban sa Diyos, laban sa pangalan ng Diyos,
sa kanyang tahanan, at sa lahat ng nakatira sa langit. Lapastanganan na po. Yun po sabi sa Pablo na hindi mangyari babalik ang Panginoon Jesucristo upang iligtas tayo kung hindi muna mangyari ang huling paghimagsik ng mga tao sa Diyos at ang taong makasalanan na ito po papunta sa kapahamakan. Sapagkat pagbabalik ng Panginoon, hihihipan niya ito ng kanyang hininga, patayin ito ng apoy ng kanyang bibig, ang halimaw na ito, ang tao na ito na pinagkalooban ng kapangyarihan ni Satanas. Verse 7. Hinayaan din ng halimaw na makipaglaban at talunin ang mga pinabanal ng Diyos. At binigyan din siya ng kapangyarihang maghari sa lahat ng tao sa mundo, anumang angkan, lahi, wika at bansa. Saan ka man nakatira? Anong lahi mo? Wika. No? Lahi, wika, angkan, anuman, saan man sa mundo. Pagharian ng halimaw na ito. Pero, itong sinabi ng Biblia, ang totoo at tunay na mga binalang Diyos ay tataluhin niya. Ibig sabihin, kung maabutan tayo ng 666, patay tayo sa time na yan. Sapagkat ang totoong binalang Diyos ay tataluhin ng halimaw na ito. Hinayaan din ng halimaw na makipaglaban at talunin ang mga pinabanal ng Diyos. Talunin ang pinabanal ng Diyos. So wala tayong magawa. Sapat ngayon pa lang, sinabi na po ng Panginoon, kung totoo tayo manampalataya, totoo nilingkod tayo ng Diyos, sa darating ng 666, patay tayo na totoong mga binabanal na po sa pitan ng kanyang pangalan. Sapagkat ang sinabi sa 1 Corinthians in chapter 6 verse 11, binanal na kayo, pinawalang sala kayo, inaring ganap na kayo sa pangalan ni Jesucristo. Ang mga bautismado sa pangalan ni Jesus sa time ng 666, ang totoong maglingkod, pag hindi atras sa kanyang relihiyon, panampalataya, talagang lalabanan natin yan. Maliwanag po ang Biblia. Balikan natin ang Daniel, mga kapatid, in chapter 11, Daniel chapter 11, ito po ang sinasabi ng banal na aklat na itong mga lingkod na totoo, lalabanan po natin yan, mga kapatid, na tapat. Ang sabi dito sa 32 chapter 11 sa Daniel. Aakitin niya sa pamamagitan ng panlilinlang ang mga tumalikod sa kanilang relihiyon. Siyempre, ngayon nga, pinapalam ito ng Diyos na kung darating ito, huwag tayong malinla. Pero kung tumalikod ka lang sa relihiyon mo, panampalataya mo, dahil po sa makakain ka lang, yan ang pinaka-delikado sa buhay mo. Tuloy. Para gumawa ng hindi mabuti. Para gumawa ng mabuti. So, sa time na yan, yun talaga, ay may panahon sila sa 42 months, makakain sila, makabili sila, makapagbinta sila, at gagawa sila ng masama sa paningin ng Diyos sapagkat tumalikod na po sila sa pagiging Kristiyan kung reliyoso. Ito na po ang panahon. Pero ang mga lakas loob niyang lalabanan ang mga tunay na tapat sa Diyos. Pero lakas loob siyang lalabanan ng mga taong tunay na tapat sa Diyos. Lalabanan talaga natin. Ngayon pala nga, marami nagsabi na ang Diyos-Diyosan daw, pwede daw sambahin. Hindi naman tayo sang-ayon. Ngayon pala, paglaban na po tayo sa mga paraan na yan na pagtuturo na hindi talaga tama. Nasamba tayo na may Diyos-Diyosan. So yan sana mga kapatid, nakatulong po ito sa pasinsa. Video lang po ito, hindi pwedeng mataas pagkat na-upload na natin ito. So sana mga kapatid, ang isang palatandaan, susalimutan, ito po huwag natin kalimutan, huwag tulog-tulugan, sapagkat ang mga palatandaan ang basihan na malapit na ang pagkaligtasan na mga kapatid. Ito po ang sinabi sa Pablo sa Roma chapter 13, 11-12. Ito mga kapatid ang sinabi ng Biblia. Yung Roma, tanda po natin 13, 11, 12. Ito ang sinabi ng Sub Pablo. Dito tayo magtapos mga kapatid. 11, 12 sa Roma. Dapat ninyong gawin ito dahil alam ninyong panahon na para gumising kayo. Sapagkat mas malapit na ngayon ang oras ng ating kaligtasan kaysa noong una. Nang tayo'y sumampalataya kay Jesucristo. 12. Mag-uumaga na. Kaya iwanan na natin ang mga gawain ng kadiliman at isuot na ang kabutihan bilang panlaban nating mga nasa liwanag. Amen. Yan na po ang payo ni Sub Pablo. Alam natin, malapit na ang ting araw. Tanda po natin, dapat natin malaman at magising na tayo sa pangkaligtasan, mas malapit na kaysa bago pa tayo ng palataya sa ating Panginoong Kristo. Isuot natin, no, mga kapatid, mag-umaga na po at malayo na po ang dilim. Magliwanag na po
At iwanan po natin ang gawain ng kadiliman at isuot na ang kabutihan bilang panlaban natin sa mga nasa liwanag. So ito po mga kapatid, sa liwanag po tayo, ito po ang nabigay sa ating kalakasan, kapangyarihan. Ito yung salita ng Diyos na ating tinatanggap at sinampalatayanan at nag-umasa tayo hanggang sa pagparito ng Panginoon. Salamat po! Sa lahat ng mga viewers natin listeners, ito po si Johnny sa Facebook. Ito po yung lingkod Kristo Jesus para sa Tumaka Apostolic, Believers of Christ International. Sitting to us, grace, mercy, and peace. Be with you as Jesus Christ. Amen.